Bible sa Exodus chapter 12. Chapter 12, verse 13, Exodus. Okay, ganito po ang pagkakasabi sa chapter 12. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you, to destroy you when I smite the land of Egypt. And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a peace to the Lord throughout your generations, and ye shall keep it a peace by an ordinance forever. Now sa Acts 16, verse 26 to 27, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken. And immediately all the doors were open, and everyone's bonds were loose. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, and he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. And Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. And then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, and he and all is straightway. Amen. Siguro hanggang doon lang. Let's pray. Tayo dumalangin. Mapagpala at mahabaging Diyos, purihin ka, Ama. Hallelujah, sa umagang ito, sa iyong presensya mula pa kanina, ay patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan at kagandang loob. Maging sa umagang ito, sa bahagi na ito ng paghahayag ng iyong salita, pagpalain mo po ang lahat ng mga tatalakayin at maging biyaya ito sa bawat isa. Makasumpong kami ng kalakasan, kaliwanagan at pananampalataya sa bawat salitang aming maririnig. Pagkaloob mo ang iyong biyaya at habag. Patuloy mong gamitin, Lord, ang iyong abang lingkod. Hallelujah, sa bawat nakikinig ay maging pagpapala ang iyong mga mensahe. Kaya take control of this service, Lord. At sa mga paksang ito, ikaw po ang magkaroon ng pangunguna. Sumayo ang kadakilaan at kalwalatian. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Glory to God. Magandang umaga sa ating lahat. At isang mapagpalang araw ang tayo ay masumpungan, no, sa gawain ng ating Panginoon. At binabati ko po ang lahat, maging nasa online, mga hindi nagkaroon ng pagkakataong makapiling natin at makarinig na kanyang salita na sa church at mag-stay sa online.
Naway matanggap din nila ang biyaya, no, na ating pag-uusapan. Now, nais kong tungayan natin itong tinatawag na message na nais kong bigyan ng pamagat na the token o ang tinatawag na tanda. So, ang tanda ay ginagamit upang selyuhan, tatakan, amen, ang anumang bagay, produkto man, sulat, package, amen, ay kailan lagyan po ito ng tanda. Ito ay for security purposes, for ownership, at ito rin ay signifying ng finished product, that is sealing. Kaya kapag may tatak, di ba, ibig sabihin nun approve. Di ba? May bibiling kang produkto, tapos walang tatak, peke ang nabili mo. Di ba? Paano pastor? Nagagaya na rin yung mga tatak eh. Oh, di ba? Nai-imitate na rin yung mga tatak. Pero yung tinatawag na original na seal, mahirap pong kopyahin. Di ba? Mahirap pong dayain. Di ba? Kaya kung ikaw ay sensitibo sa tinatawag na mga tanda, amen, ay malalaman mo kung ano ang original at kung ano ang fake. Amen. Now, in these last days, alam natin maraming impersonation. Amen. At sabing ganun nga sa Matthew 24, amen, kung maaari pati ang mga hirang ay kanyang dayain. Di ba? So, ibig sabihin, almost identical yung difference ng tinatawag na truth at impersonation. But, yung tunay na tinatawag na katotohanan ay hindi po mai-impersonate. Can you say amen? Dahil taglay-taglay nito ang original na selyo. At ang selyo ay nag-iisa lang. Ang seal of God ay nag-iisa lang. Hindi pwedeng i-duplicate. Di ba? Kaya pag natanggap mo ito, ikaw ay finished product. Amen. Na nilikha at ginawa ng Diyos. Ikaw ay secured at ikaw ay ready for delivery. Now, dito sa Exodus 12, dito po nakita natin yung kataga na tinatawag na tanda o token. Sabing ganon, the blood shall be to you for a token upon the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you. Ang purpose po ng plague is for destruction. Di ba? Ang plague is to kill, to smite. Di ba? Everything na walang tinatawag na seal. Amen. Kaya napakalaga ng token. Amen. At alam naman natin, di ba? Sa mga pagkukommute, pag wala kang card, hindi ka makapasok sa MRT. Kailan i-swipe mo yon. Sa mga hotel, di ba? Pag nag-check-in ka, bibigyan ka nila ng card. Amen. Pag elevator pa lang, wala kang card, hindi bubukas. Di ba? At yung card na yon, pertain lang yon, doon sa patutunguhan mo na palapag. Di ba? Hindi siya pwedeng gamitin sa ibang mga tinatawag na pintuan na hindi naman ano sa'yo, allotted sa'yo. Kailangan lang merong specific na tinatawag na floor, specific na room, doon mo magagamit yung token na yon. Pero dito sa Bible, the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. Kaya yung dugo, mga kapatid, ang pinakatanda doon sa time ng Exodus. Kailangan merong patayin na kordero o ram at ipahid ang dugo doon sa mga pintuan at bintana. Sabing ganon dito,
This day shall be unto you for a memorial, and you shall keep it a peace to the Lord throughout your generations, and you shall keep it a peace by an ordinance forever. Kaya yun ay tinawag din, mga kapatid, ng kanilang kapistahan ng pagtakas, Feast of the Passover. Amen. Kailangan, mga kapatid, ay meron kang i-represent na token para hindi ka mapahamak. Sabi nga nung Bible, when I see the blood, I will pass over you. Yun ang nire-required sa Old Testament. Yun ang nire-required. Kaya every year, merong Paschal Lamb na sinasacrifice. Amen? Every year. At yun po, mga kapatid, ay sa lumang tipan. At sa bagong tipan, mga kapatid, ay meron na pong kordero ng Diyos na kung saan nag-sacrifice at nag-over ng blood niya para sa atin forever bilang eternal covenant. Amen. Mula sa Diyos. Kaya yung dugong yun ang i-recognize, walang iba. Diba? Dahil yun ay nagtataglay ng buhay ng Diyos. Diba? That blood, mga kapatid, is the blood of God, sabi ng Bible. Amen? Kaya precious, yun tinatawag na buhay na yun. Kaya yun lang ang i-recognize niya. Tuloy natin sa verse 14. And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a peace to the Lord throughout your generations, and you shall keep it a peace by an ordinance. Kaya yon ay magiging isang kapistahan, isang tinatawag na parang tinatawag na Jubilee Day, no? Isang kapistahan ng tinatawag na paglaya. Kaya napakahalaga nun. Now, bakit tayo mangangailangan ng tinatawag na token? Diba? Sa panahon na ito. So, malinaw sa atin na ang mundong ito ay kanyang sasaktan. Parurusahan niya ang mundong ito. Amen? Merong kinakaharap na salot, kahirapan na darating sa mundong ito. Wag po tayong magbaliwala, wag tayong magpaisi-isi at sabihin natin, hindi, malayo naman sa Pilipinas yan eh. Hindi, matagal pa naman. Yan po ang mga reasoning na maririnig natin. Hindi pa mangyayari yan kasi mabait ang Panginoon at maawain. Pero tingnan natin, luminga tayo panandalian sa ating kapaligiran. No, wag lang dito sa malapit. Luminga tayo kasi pag dito sa malapit, ang makikita lang natin dito mga minor problem. Ano yung mga minor problem, Pastor, sinasabi mo? Problema sa pera, minor lang yan. May sinat, may ubo, mga minor problem. Mga problema lang sa anak, mga problema sa komunidad, problema sa politiko, ay mga minor problem. Ano ba yung major problem na sinasabi mo, Pastor? Yung nangyayari ngayon sa mundo. Na pinrich ng prophet, this world is falling apart. Amen. Ang mundong ito ay patuloy sa pagkawasak at pagkagiba. Amen. Kung tayo po ay updated, malalaman po natin itong aking mga sinasabi, di ba, na review lang po, no? Review. Yung epekto ng tinatawag na heat wave o El Nino ngayon sa ating kapanahunan, sa other side ng mundo ay malala po. Diba? Sila po doon ay dumadanas ng matinding heat wave at napakarami pong mga tao ang namamatay. Kung hindi ako nagkakamali, nasa, ano ba yung pinaka-latest? Ano ba latest? Ito ang latest ng catastrophe. Amen. Sa Europe alone, baka napag-iwanan na to, 3,700 death toll, France, Belgium, and Netherlands. Nagre-reach siya ng 40 degrees Celsius. 104 degrees Fahrenheit na. Diba? Kaya ano na siya almost
Yung mga dugo ng mga tao, kumukulo na eh. Kaya na high blood ka, Brother Noy, heat wave yan. Di ba? Kung dati ka ng high blood, may plus ano pa yon? Magpa-plus pa yon. Yung tinatawag na init ng temperatura. Kaya nakita natin mga kapatid na hindi sila sanay, sabi nga ng mga expert, kasi dyan sa Europa, napakalalamig na lugar. Hindi sila sanay sa maiinit na klima. Amen. Tayo, okay lang. Naglalaro pa yan, nagpuputbol pa sa tindi ng sikat ng araw. Pero sa kanila, mabigat na yun. Diba? Yung sanay lang sila 20 degrees Celsius. Yun lang, doon lang sila sanay. Pero pag nag-40 plus yan, o mag-50 pa yan, masama na po yun. Kaya lalo sa mga seniors, di ba? Kaya yun ang naging epekto. Kaya dumadanas po ang mundo ng tinatawag na natural heat wave. Nag-form yung tinatawag na init sa karagatan, kaya nagkaroon ng mga wildfire kasi sobrang init na eh. Di ba? Yung mga tuyot na dahon, nasusunog na po. Di ba? Kaya ilang percentage yan ng yung mga tao, ayun, na nasa plaza na, naliligo na sa fountain, sa tindi ng init. Yung mga, ano pa yun, yung mga kalsada, ayan, namatay. Yan, no? Nabubuwal, di ba? Namamatay na sila sa kalsada, biglang nahi-heat stroke. Kaya matindi po, almost 374 latest daw death toll heat wave sa Europe lang. 'Di ba? Hindi pa kasama yung Amerika, baka isama pa natin yung parting Amerika, 25,695 death toll heat wave. Yan ang current 2026. 'Di ba? Kaya worried at bothered yung mga buong mundo. Maging sa Asia, di ba? Nagpa-panic buying na po doon sila. Dito, hindi tayo makapag-panic buying kasi walang pang-buying. Puro panic na lang. Di ba? Sila doon, marami silang pang-panic buying. Amen. Kaya maraming pang-grocery. Kasi po, ang epekto ng El Nino, walang mabibiling bigas, walang pananim, di ba? Hindi po makapagtanim, hindi makapag-ani. Hirap bumili ng tubig, walang tubig, di ba? Dahil tuyot. Yun po yung tinatawag nating El Nino. Pero doon sa other side naman, kakaiba ang epekto ng El Nino, bagyo. Di ba? Matitinding mga tawag dito, hurricane. Di ba? Matitinding pressure ng tinatawag na bagyo. Now, sabi dito sa message na accepting God's provided place o provided place. 2:13. Sabi dito, if the plague happens to Paul, you know what we'll do? We'll go get Dr. Jones. Kasi yan yung mindsetting ng tao. Pag may plague, takbo sa doktor. Di ba? Kasi yung doktor, hindi mo na kailangan ng miracle. Ang miracle doon, reseta. Di ba? Then, magbabayad ka. Ganun na lang kabilis. Kaya Dr. Jones ang mindsetting. He'll know how to take care of it. Alam niya lahat yan. Di ba? May libro siya niyan. It did not work. Hindi po yan gagana. Yet they were smart. Oo, sila yung mga smarte. Well, if the plague falls, we'll just go down beneath the ground in a cave. Ay walang problema kung magkaroon ng plague o 7th plague o yung sinasabi nyo na Third World War o Nuclear War. Tago na lang tayo sa kuweba. We'll just go down beneath the ground in a cave. Sila Michael Zuckerberg, sila yung mayayaman, di ba? Bumibili na ng tinatawag ng mga isla, mga place, nagtatayo ng mga bunker shelter, at maraming mga deposito ng mga groceries, everything. Pero sabing ganon,
that won't do it one bit of good. They stay in the house and put a mask over our face and put some disinfect on it and did not do a bit of good. Sapagkat ang 7th plague, mga kapatid, ay masahol. Kahit naka-gas mask ka, ang 7th plague, mga kapatid, ay radiation. Ang 7th plague ay radiation. Ilalagay sa air. So kung humihinga ka, kontaminado ka ng radiation. Kaya itong pinakamabigat na tinatawag na salot ay ang pampitong salot. Yung dinadanas po natin ngayon dyan, di ba? Epekto na lang yan ng pang-apat na salot. Ano yung pang-apat na salot? Plague. Ano sabi nga nun? I-pour out upon the sun. Di ba? Yung tinatawag na pang-fourth plague. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and the power was given unto him to scorch men with fire. Kaya, nasusunog sila sa init. And men were scorched with great heat. Tinding init. And blaspheme the name of God. Imbis na mag-change, mag-repent, lalo lang namusong. Sinisi ang gobyerno, sinisi ang pamunuan, sinisi pati ang Diyos, which hath power over these plagues. Ang Diyos sana na may kapangyarihan over these plagues, sinisi pa ng tao. Diba? And they repented not to give Him glory. Heat wave na nga. Hindi pa sila nagsisi. Hindi pa sila tumanggap sa Diyos. Yun yung epekto ng tinatawag na fourth plague. Pero hindi po yan eh. Hindi po yan ang pinaka-worst. Ang pinaka-worst ay ang 7th plague. Amen. At ito po ay gawa na, hindi na natural ang 7th plague. Ang 7th plague ay gawa na ng tao. Sinabi ng Book of Revelation, amen, na ang tao din ang sisira. Diba? At wawasak sa mundong ito. Amen. Kaya yan na po yung epekto. Amen. Ang tinatawag na mga gawa ng tao. Nagkaroon ng mga heat wave, nagkaroon ng wildfire, nagkaroon ng tinatawag na maraming mga kahirapan, power shortage, outage, di ba? Pag nagkaroon ng tinatawag na El Nino, hindi ubre yung paypay. Di ba? Kailangan mo magdagdag ng enerhiya. Electric fan, nagpa-panic buying sa Europe, electric fan, aircon, di naman nila kailangan noon yan eh. Alam niyo ba sa malalamig na lugar, hindi mabili ang aircon at electric fan. Sa Baguio, punta kami sa mga establishment, walang aircon eh. Hindi uso. Di ba? Pero pag may heat wave, uso na. Di ba? Kaya doon sa Europe, nag-panic buying yung mga tao sa mga kung ano-anong mga pampalamig. Nasa kalye na sila. Amen. Pang-apat pa lang po yan, mga kapatid. Paano kung ito na yung dumating na 7th plague? The fusion bomb. A fusion bomb splits heavy atomic nucleus, like uranium or plutonium, into smaller ones to release energy, serving as the trigger for a fusion bomb. A fusion bomb or hydrogen bomb merges light hydrogen isotopes into heavier atoms. It requires the extreme heat
Okay. So ano daw yon? Yung 7 plague, mga kapatid, it requires the extreme heat of a fusion bomb to ignite, producing exponentiality, more destructive power. Kaya yun na po yung katalinuhan ng tao. Mahirap po pangawakan ang katalinuhan ng tao. Yung nakaimbento ng nuclear bomb, nagsisisi. Bago siya namatay, nagsisisi siya sa kanyang nagawa. Sapagkat yun ay ginamit. Kasi pwedeng gamitin siya sa enerhiya. Diba? Pwede siyang pantapat sa mga supply ng mga enerhiya ng tao. Pero, siyempre, ginamit ng masasama ito para sa pamuksa, weapon of mass destruction. So, yun po yung ika-7 plague. So, ang maliligtas doon at hindi dadanas noon, of course, yung mararapture. At yung mararapture, ito ay merong token. Ito ay may Holy Ghost. Ito ay Holy Ghost-filled believer. Kung wala ka noon, paano ka mararapture? Sapagkat ang Holy Ghost ay dynamic para i-change ang atom. Diba? Kaya para ma-change mo ang atom, you need dynamic. Paano mabago ang ating katawang lupa kung walang kapangyarihan? Diba? Magpe-pray ka nga lang, hindi ka pa naiyak o naluha. Pangiti-ngiti ka pa. Habang nagre-revival na, asan doon yung quickening? Asan doon yung tinatawag na quickening ng spirit? Diba? Dapat napipil mo yung quickening ng spirit. Kahit nakikinig ka lang dyan, dapat napupuspos ka dyan ng banal na espiritu. Pag may umaawit, dapat napipil mo yung presensya ng banal na espiritu. Pag may nagpapatotoo, diba? Kaya merong kakatuwa, no, na makikita mo sa mga kapatiran. Minsan titignan mo, umiiyak si brother. Umiiyak, napupuspos yun. Diba? Bakit si sister? Tango ng tango. Napapangiti ka pa. Napupuspos yun. Nakuquicken yun ng Holy Ghost. Sa ibang lugar nga, mga kapatid. Diba? Wala nang hiya-hiya. Pag dumating na ang praise and worship, nagsasayaw na yun dyan. Diba? May mga ganong panambahan. Pero sa iba, kakatwa. Bakit naglulundagan sila? Bakit nagsisigawan sila? Napupuspos Hindi nila pinipigil yung kanilang emotion. Kasi ang Holy Ghost ay nagpaparamdam. Kaya na-overwhelm ito sa panahon ng Pentecostal age. Kaya walang pigilan yun. Diba? Pag talagang umiyak, iyak talaga yun. Pag speaking in tongues talaga yun hanggang 8 oras. Diba? O talagang Pero dumating ang clear understanding. Amen. Paano mo ngayon nalaman na may Holy Ghost ka? Ibig sabihin, may quickening power ka ngayon. Ang bawat salita na iyong naririnig ay nakuquicken ka. Hindi lang sink in, nakuquicken. Diba? Yung sink in, naunawaan mo. Pero ano susunod pag naunawaan mo? Nagmaterialize. Kaya ang trabaho ng Holy Ghost, mga kapatid, ang mga preaching na ito ay magmaterialize sa ating pagkatao. Matupad. Can you say amen? Pag sinabi ng Diyos, let there be light, dapat may light. Diba? Let there be this, dapat merong maging ganun. Ganun din ang gagawin ng Holy Ghost sa atin sa huling kapanahon na to. Ang mga preaching na to, hindi lang maging preaching, kundi maging literal spoken word ngayon sa umagang ito. Ang bawat mensahe ay dapat mangyari. Magkatawang tao ang mensahe. Kaya tinatawag yan na word made flesh. Amen. Kung walang ganon, walang manifestation ng Holy Ghost. Diba? Dahil ang manifestation ng Holy Ghost, mga kapatid, in these last days, ang mga salita at turo niya ay nasumpungan sa laman. Nakita sa katawang lupa ng mga tao na gumagalaw. Amen. Na sumusunod at namumuhay sa kanyang mga salita. Ito yung mga tinatawag nating race na aagawin ng Panginoon. Ito yung henerasyon na hindi titikim ng kamatayan.
Ito yung tinatawag na henerasyon na 7 from Adam. Amen, like Enoch, na hindi titikim ng kamatayan. Sila ay lilipat sa pamamagitan ng translation. Now, tignan natin itong tinatawag na another quote sa Israel and the church. Now, after you kill the lamb, catch its blood, and put it on the lintel of the door, that's the overpiece here. Ang tipo nito, lintel, yung ating heart. Yung ating spirit realm, yung ating soul realm, dapat po yan ay mapahira ng tinatawag na atonement. Can you say amen? Kaya on the post of the door, never on the doorstep, hindi lang hanggang sa tenga. Kasi kung ang mensahe hanggang sa tenga lang, sasabihin mo, praise the Lord. Ang ganda ng preaching. Pagdating sa pamumuhay, wala na. Kasi hanggang doorstep lang eh. Di ba? Pag na-quicken ka sa mensahe, mga kapatid, anong mangyayari? Gagawin mo. Di ba? Pag na-quicken ka sa mensahe, gagawin mo yung mensahe. Pero ngayon, malalaman mo kung naku-quicken ka o hindi. Hindi lang sa tinatamaan ka, tinatamaan na naman ako ng mensahe. Anong say-say no? Kung tinatamaan ka lang, hindi mo naman sinusunod. Di ba? Parang batang pinapalo na hindi nagtatanda. Dapa! Ba! Dapa! Ba! Tumitigas lang yung ulo ng bata. Hindi nagtatanda. Kaya, pag may palo, dapat may pangaral. Can you say amen? Hindi kumpleto pag puro palo lang. Kailan may pangaral. Sabi ngayon dito, mga kapatid, if you'll notice it, it's the perfect cross. Oh my, he said, when I see the blood, I will pass over you. Tingnan mo kung paano ang respeto ng anghel na to. Pag nakita niya raw ang dugo, yung death-destroying angel, kinumisyon ng Diyos. Kasi may kinukomisyon ng Diyos para pumatay ng mga angel Ang tawag doon, destroying angel. Walang sisino yon. Ang commitment noon, mga kapatid sa Diyos, ay pumatay lang. Pumuksa ng libo-libo. Pag sinabi ng Diyos, yan, Venezuela, dalihin mo. Ilang beses, Panginoon, dalawahin mo. Boom, boom. Dalawang earthquake. Saan ka makakita ngayon ng mga may kambal na earthquake? Isang earthquake lang, matindi na yung kambal pa. Diba? O ilan ang death toll? May 50,000 pang nawawala. Consider good as dead na yun. Kasi natabunan na ng mga rubbles o mga slabs. Diba? Kaya ganun po katindi kapag pumuksa ang destroying angel. Amen. Yung nangyari mga kapatid doon sa Asia, anong year ba yun? Yung tinatawag na intensity, December nangyari. Ang daming namatay, mga nag-holiday getaway, December. Anong pangalan, anong year ito? Talaga, ang daming namatay, mga isla dyan sa Thailand, lahat yan, ng mga grabe mga kapatid. But when I see the blood, I will pass over you. Naniniwala ba kayo ron, mga kapatid? Meron daw mga pamilya ng mga Kristiyano nag-pray. Naligtas sila doon sa mga tsunami. Diba? Yung tinatawag na November 11 na, anong tawag dito? Yung attack doon sa tower. Meron ding pamilya ng mga Kristiyano, mga kapatid, na nagpe-pray. Ay, ginaid ng angel palabas doon sa debris. Meron daw siya sinundan liwanag. Wala na madilim na sa alikabok Diba? Yung bumangga doon sa, sa tower, sa Twin Tower. May mga nakalibre doon ng mga Kristiyano talaga. Sapagkat yung salita ng Panginoon na when I see the blood, I will pass over you. Amen. Alam natin kung ano ang dugo. Yan ay banal na espiritu. Amen. Kapag nakita niya yon sa isang tao, hindi niya hayaan ang taong yon mapahamak. Can you say amen? Dahil yun ang covenante niya. Yun yung eternal covenant niya sa isang tao, sa isang pamilya. Naniwala din ako, kapag family din niya ng believer,
Under the blood din yan ng ating Panginoon. Kinoconsider din yan ng Diyos. Pero kailangan ng ating family member ay hindi lang maging sympathizer. Kailangan converted din. Kung magkiklaim ako, siyempre, ang gusto kong claiming para sa kanila, pinakamataas na pagkiklaim. Hindi lang, bahala ka na dyan, Panginoon. Hindi ko makonvert, tigas ng ulo. Sa white throne, alalahanin mo na. Malungkot yun, di ba? Siyempre, ikiklaim mo na sila sa pinakamataas na posisyon. Gusto mo ba ikaw, nando doon sa tinatawag na business class, magtitrip kayo? Then yung family mo nasa economy class, magkahiwalay, pero parehas namang lilipad eh. Siyempre gusto mo, business class kayo lahat. O magre-rent kayo ng hotel, yung isa naka-aircon, yung isa sa economy lang, walang aircon. Siyempre malulungkot ka na makita sila sa kanilang kalagayan. Kaya kung magkiklaim ka, saan mo sila ikiklaim? Doon sa tinatawag na pinakamataas na posisyon. Can you say amen? Kaya ang desire mo, tiyakin mo, kung believer ka, ang anak ko kayang ito may Holy Ghost. Tiyakin mo, believer kaya itong mga anak kong to? Parang antitigas ng ulo. Di ba? Dapat tiyakin mo yun. Amen. Responsibility mo yun na masyaran sila, na makarinig sila ng tamang mensahe. Hindi yung awayin sila, bakbakan sila, kundi i-share sa kanila yung biyaya ng mensahe. Can you say amen? Hindi yung sila ay ma-disappoint sa mensahe, kung hindi magkaroon sila ng pag-asa. Amen. Kaya bigyan tayo nawa ng Diyos ang wisdom and knowledge kung paano natin i-deal yung ating loved ones. Di ba? Sapagkat tayo na mga nag-aaral na mensahe, alam natin ang requirement. Ang requirement ng body change ay token. Can you say amen? Kung lilipad ka ng eroplano, nagbayad ka na, pero walang confirmed ticket, hindi ka pa rin makakaalis. Di ba? Mai-scam ka rin, mai-scam ka lang. Walang ticket. Di ba? Kailangan merong talagang confirmed ticket. Yun yung pinaka-token mo na ikay makakaalis. Amen? Hindi, pinagtiwala ko na binayad ko na, bahala na sila. Hindi! Kailangan tiyakin mo. Kulit-kulitin mo, tawagan mo, ano yan, meron na ba kaming confirmed ticket? Ay, hindi, na-reserve na. Hindi ko kailangan na-reserve na. Ang aking tinatanong, confirmed ticket. Ngayon, sa ating flight, di ba? Dito sa Rapture, may confirmed ticket na ba kayo? Yung mga anak ng believer dito? Yung mga mga father, mother natin dito, seniors, amen daw. Yung mga anak na mga believer, kayo ba ay may Holy Ghost na? Kayo ba ay totoong na born again na? Kung hindi pa, wala pang token. Believing pa lang yun. Maliligtas ba kami? Oo naman, maliligtas. Pero hindi natin alam kung anong kaligtasan yan. Di ba? Kung yan ay white throne o rapture. So, ang desire ng mga magulang ay ma-rapture lahat. Na hindi titikim ng kamatayan. At lalampas dito sa 7th plague. Bakit, Pastor? Ano ba yan? Ba't kinatatakutan niyo yung 7th plague na yan? Sabi nga ng isang ministro, gustong-gusto ko ma-meet yan, 7th plague na yan. Dadaanan ko lang yan, Pastor. Dadaanan niya raw yung 7th plague. Pag dinaanan mo yung 7th plague, naiwanan ka sa rapture. Ikaw ay tribulation, buti kong saints. Di ba? Tribulation heathen. Ang heathen, they never heard the gospel. Pero itong nakakarinig na ng mensahe, tapos naiwan, hindi po to heathen. Di ba? Ano to? Nakakarinig ka na ng mensahe. Tapos, pinagdududahan mo ang mensahe.
Amen? Nagda-doubt ka sa mensahe, nire-ridicule mo ang mensahe. Ang baksak mo, reprobate. Ang dami mong alam sa mensahe, dadaanan mo lang yung Armageddon. Dadaanan mo lang daw yung Armageddon. Sige, bahala kayo dyan, mag-rapture kayo dyan. Ako dito lang sa lupa. Kasi pag rapture nyo, babalik din kayo dito sa lupa. Kaya ako hindi naaalis dito. Biruin mong kaisipan nyo, hahakbang na lang ako. Paano mo hahakbangan ang 7th plague? Ito ngayon, tingnan natin. Basahin natin itong mangyayari sa 7th plague. Tingnan natin kung ano yan 7th plague. Zechariah 12:14-12. And this shall be the plague. Kaya nga singular plague. Hindi plagues. Plague, singular. Wherewith the Lord will smite all the people. Lahat. That have fought against Jerusalem sa Third World War. Their flesh shall consume away. While they stand upon their feet. Paano mo ma-consume yan? Yan yung radioactive wave. Yan yung tinatawag na fusion heat. Di ba? Na kung nando ka sa zero, doon ka sa tinatawag na zero ground, kung saan sumabog yan, sa kinatatayuan mo, bigla ka maglalaho. Walang bakas. Yun yung sinasabi dito sa fusion bomb. Diba? Diyan bumaksak. Diba? Center. Manila. Diba? Lumipad yung ano dyan. Sarbam. Yung ground zero. Lahat ng nasa ground zero, maglalaho. Parang na-rapture. Walang kahirap-hirap yun. Biglang, wala. Maglalaho. Yung mga medyo layo-layo ng distansya, mga ilang kilometers away from Manila, let's say mga nandyan dito sa Metro Manila, yan na yung nalalagas yung mga laman. Ito yung sinasabi dito. Yung mga nasa malalayo. Okay? Their flesh shall consume away while they stand upon their feet. Nakatayo ka pa, nalalagas na yung laman mo. And their eyes shall consume away in their holes. Kasi yung malalambot na parte ng katawan ng tao. And their tongue shall consume away in their mouth. Nalulusaw yung kanyang dila. And it shall come to pass in that day, that great tumult. Sinners ko, tumult means a state of great disorder. Wala na, tuliro na. Great disorder na ang tao. Wala na, di ba? Ano na, blanco na, tumult, nagkakagulo na. Di ba? Yun na yung mangyayari kapag nangyari ang Third World War, nagsimula na, ang tao ay mahahantong na sa state of great disorder. Wala na, disorder na ang mindsetting, anarchy na. Magnanakaw na sa mga grocery, kaysa mapatay siya, basta makapagnakaw siya, ang kininang lahat ng mga survival na yung mindsetting ng tao. That's the great tumult. From the Lord shall be among them, and they shall lay hold everyone on the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor. Magiging mabalasik na sila. Kaya yung mga sa taga-Amerika, yung mga doomsday prepper, hindi naman nila alam ang rapture, di man sila naghahanda sa rapture. Ang inihahanda nila, mga kabatid, AK-47, mga hand grenade, mga gas mask, yan ang inihahanda nila dahil merong great tumult na magaganap. Alam din nila merong tinatawag na kahirapan na darating. Nag-i-store sila ng mga grocery, ng mga tinatawag na tawag dito, food stuff, lahat ng mga survival kit. Amen. Meron ako nadaluan yan na ganun Yung kapag merong pair, yung mga tinatawag na mga pair, parang mga ang tawag dito, merong mga binabargain na mga gamit. Ano man yan, mga tawag dito, lahat ng mga pang-survival kit. Ino-orient nila yung mga tao na ganitong mangyayari.
tinuturuan nila ng mga pang-survival. Kasi alam na ng mundo, may magaganap talaga na great tumult. Kaya yun ang mangyayari. Wala na doon kapit-kapit bahay, wala na rong friendship, magiging mapagsamantala na ang tao doon sa Great Tribulation. Isasalba niya na lang ang sarili niya dahil iba na po, mga kapatid, ang panahon na yon, wala na doon ang Holy Ghost. Di ba? Kaya magiging parang animal na ang tao doon, mga kapatid, na makasurvive na lang. So ang bride, hindi niya yan dadanasin. Kasi meron siyang token. At ang dulo noon, yung sinasabing 7th plague. Amen, na mangyayari. Kaya ngayon, great heat, global warming, heat wave, natural pa lang yan. Humihibik na ang mundo. Papaano yun tinatawag na made by man na fusion bomb ng hydrogen at ng atom bomb? Amen. Wala na po doong maliligtas na laman. Can you say amen? Bakit mo, pastor, tinuturo na wala nang maliligtas na laman sa time na yan ng Third World War? Tinuro ng prophet yan eh. Sabi niya, everything will be killed before the millennium. Sabi ng Malakay naman, lahat ay magiging ashes. Masusunog sa araw at sa panahon na yan. Kaya yan po yung pinaghahandaan ng Bride of Christ. Kaya kailangan may token ka sa panahon na ito upang ikaw ay maging overcomer. Kaya yung token, amen, yun lang ang i-recognize ng Diyos. Kaya tiyakin natin ng ating mga mahal sa buhay ay may token. Amen. Tignan natin kung sila'y nananalangin ng kusa. Kung sila'y nagsisimba ng kusa. Naku, malayo sa katotohanan yan, pastor. Mapapasimba ko yan kapag binakbakan ko ng gusto. Pero dapat, kusang loob nila, kagalakan nila, yung pagsisimba. Kahit hindi mo pa i-announce kusa silang babangon, kusa silang maliligo, kusa silang magbibihis, magpe-pray sa umaga. Kusa silang hindi magpupuyat sa gabi ng Saturday. Amen? Pero karamihan sa mga kabataan, nagpupuyat ng Saturday. Kaya pagdating ng linggo ng umaga, pupungas-pungas. Di ba? Kahit bakbakan mo, sabihan mo. Kasi walang token. Ang token nila nakaasa lang sa atin. Ipag-pray mo na lang kami, mama. Ipag-pray mo na lang kami, papa. Diba? Yung token nila, nakarely lang sa atin. Hindi dapat yun. Dapat sila din, individually, magka-token. Yung mga anak natin na yan, dapat magkaroon ng token. Sila'y ma-new birth, sila'y ma-born again. Amen. Para ano? Sila din ay makapag-claim. Amen. Sila din ay makapagligtas ng kanilang mga friends or loved ones. Sabi rito, tuloy natin. Now after you kill the lamb, catch his blood, and put it on the lintel of the door. Okay? And that's the overpiece here. And on the post of the door, never on the doorstep, on the floor, but on the post. And on the lintel, if you'll notice it, it's perfect cross. Kaya yung patotoo daw natin, dapat perfect cross. So ang cross, mga kapatid, ay kapangyarihan ni Kristo na nakikita sa ating buhay. Ang cross, hindi po ito yung pasakit. Kasi sa mga relihiyon, ang cross, pasakit. Tama, mga kapatid? Kaya pinapasa nila yun tuwing mahal na araw. Pasakit pa para makita sila na, nakita mo yan, nahihirapan ako. Nagpipinitensya ako. Hindi ganoon, mga kapatid. Ang cross hindi pasakit. Hindi yung paawa. Magpapakita ka na, nagpapaawa ka. Tignan mo, brad, nangyayari sa buhay ko. Puro na ako pagsubok. Puro na ako kahirapan. Hindi po yun ang cross ng mga Kristiyano. Lilinawin ko sa inyo. Ang cross ng mga Kristiyano ay kapangyarihan ni Kristo. Tatayo ka dito sa pulpito, sasabihin mo, may problema kami nung isang araw, matindi na problema.
Pero nung sinambit ko ang pangalan ng Panginoon, instantly nagkaroon ng katugunan. Yun yung krus. Yun yung patotoo ng kapangyarihan ni Kristo sa buhay mo. Kasi kahit hindi mga born again, kaya pong impersonate ang krus eh. Pumunta lang yan dito, mga kapatid, may dalang krus. Impersonate na nila yung krus ni Kristo. Magpapaawa. Hindi po yun, mga kapatid, ang tunay na sakripisyo. Ang tunay, mga kapatid, na krus ay kapangyarihan ni Kristo. Eh sabing ganon, it's the perfect cross na dapat manotice. Kaya ang pagpapahid ng dugo na yan, hindi sa doorstep, hindi sa sinatawag na way o sa floor, kinakailangan dun sa heart, dun sa nakikita na manifestation sa buhay ng tao. Oh my, when I see the blood, I will pass over you. Paano makikita ng Diyos ang dugo? Ang dugo ay buhay. Ang dugo ay manifestasyon. Kaya kailangan makita ng Panginoon ang manifestasyon ng token. Kailangan makita sa church yung manifestasyon ng token. Kung ikaw ay tunay na may token, makikita sa gawa mo yung token. Madi-display sa iyong patotoo, how you deal, how to communicate, diba? Sa iyong mga surroundings. Diba? Paano yun? Nakaabang sila sa'yo. Nakaabang hindi yung para huntingin ka o awayin ka. Nakaabang hindi para pagchismisan ka, magsalita ng masama laban sa'yo. Nakaabang para sabihin si Brad, pupunta ka na sa church? Oo eh. Ipag-pray nyo naman kami. May sakit tong asawa ko. Alam ko sa church nyo, gumagaling ang mga nakaabang sila dahil mayroong buhay, may kapangyarihan na mangyayari pag lumapit sila sa iyo. Pag dumulog sila sa iyo, may manifestasyon. Di ba? Alam nila may makukuha silang buhay sa iyo. Hindi yung nakaabang sila sa iyo dahil kagalit mo, kaaway mo, nagkakaroon ka ng pangamba, paranoid ka. Di ba? Kaya yung mga mayayaman, paranoid eh. Yung bodyguard nila. Di ba? Yung bodyguard nung grabe. Talagang hindi mo malalapitan. Di ba? Yung tunay na merong token, walang bodyguard yan. Ang bodyguard niya, ang Holy Ghost, ang kasama niya. Mga anghel ang kanyang bodyguard. Kaya wala siyang pangamba, mga kapatid. Kaya sabi rito, O sinner man, woman, boy or girl, let this soak into your sinful heart. Kailangan ito ay tumagos, bumaon sa iyong makasalanang puso. Just before the coming of Christ, it's time that we take in consideration, check up on ourselves and watch. Yun daw, mga kapatid, ang tinatawag na dapat gawin. Hallelujah. Now, another thing, the seal of the Antichrist. Now, look at the age that we're living. Now, to my opinion, this is the age of the turning time, 1955 pa lang. Okay? Nakikita na ng ating kapatid. It's a time when a man or either will come into the kingdom of God or be sealed out of the kingdom of God. And I believe that the Antichrist seals a person. And we're taught in the scriptures in the book of Revelation, if any man receive his seal or his mark or the letter of his name and so forth, is doomed, is sealed out the kingdom of God. Kaya may mga individual na masi-sealed out na sa kingdom of God. Dahil tatanggap na sila ng mark of the beast. Sabi ng mensahe, ang mark of the beast is your right hand of fellowship. Kanino ka nakikisama? Ma-identified ka kung kanino ka nakikisama. That is your right hand of fellowship. Let's say, makikisama ka sa mga unbeliever. Diba? Pag dito sa church, seryoso ka, hindi kang humingiti. Pero sa kalipunan ng mga unbeliever, ang ngiti mo hanggang tenga, ang kagalakan mo ay talagang todo,
Yun ang right hand of fellowship mo. Kasi nag-i-enjoy ka sa feeling nila. Di ba? Nag-i-enjoy ka sa feeling ng bote. Nag-i-enjoy ka sa feeling ng tinatawag na mga kung ano-ano yan, lodges o ano man. Nag-i-enjoy ka sa ganong klaseng tinatawag na mga bonding. Yun ang right hand of fellowship mo. Ganon din, nag-i-enjoy ka kapag kinakalaban itong mensahe. Yun ang right hand of fellowship mo. Nag-i-enjoy ka kapag binabatikos yung mensahe, yung full word. Yun ang tatak mo. Kaya sa mundong ito, marami na pong may mga tatak. Can you say amen? Sila po ay enemy ng truth. Sila ay sealed out sa kingdom. Yung mga statement na yan na naririnig nyo, yan, kadalasan sa internet, di ba, na kung saan, maririnig nyo, rapture, may rapture pa ba? Sealed out na yan. Pag ano yung mga statement na binibitawan, new birth, sealed out na yan. Para ganunin mo ang presensya ng Panginoon, ang new birth. Para pagsalitaan mo ng negatibo ang banal na espiritu, sealed out na yun. Kaya yun yung tinatawag na mark of the beast. To reject the seal of the Holy Ghost is to receive the mark of the beast. I-reject mo ang new birth. I-reject mo ang tinatawag na redemption para sa bride. Yun ang time you are sealed out sa kingdom of God. Kaya if any man receive his seal or his mark or the letter of his name and so forth is doomed. Is sealed out the kingdom of God. And the Spirit of Christ, when once sealed with that, is sealed in the kingdom of God. And just as sure as you can be seated out with one, and you can be sealed in with the other. Kaya, yung mga natatakan dito sa Espiritu Santo ay tinatakan sa kanyang kaharian. Tinatakan siya sa kingdom. Tinatakan siya sa fellowship. Amen. Kaya matik na yon. Ang buhay niya ay ang fellowship. Ang buhay niya ay ang church. Ang buhay niya ay ang gathering. Sapagkat sealed in na siya dun eh. Can you say amen? Kaya automatic na po yun. Oh brother, the token message. Paragraph 99. The hour of that token to be displayed is at hand. Ngayon na. Napapanaw na. We can see it. Nakikita natin ito. We know that we're near the end now. And we've brought all kind of messages up to show signs and wonders. Tinuro na po dito lahat ng mga mensahe. Malapit na nga matapos ang mensahe natin. New heaven and new earth na po tayo sa Wednesday. Ibig sabihin, patapos na. Tinuro na lahat, mga kapatid. Amen. Ang mga bagay-bagay. To show signs and wonders. And now here we come back for what the church has got to do. Ano yon? The token has got to be displayed. Naipangaral na ang token. O ano na lang ang kulang? I-display na lang ang token. Mga tao, ang idinidisplay nila ang kapangyarihan ng mundo eh. Ang dinidisplay ID, badges. Amen? Ang i-display natin, token. Di ba? Nakita niyo yan dyan sa mga news. Di ba? Ang dinidisplay nila yung kanilang tinatawag na katapangan, kasigaan. Tayo, ang dinidisplay natin ay ating kasimplihan. Kaamuan kay Kristo. Oh, hallelujah. The token has got to be displayed. When I see the blood, kapag nakita naman ng Panginoon na dinisplay mo yan, ililigtas ka niya. Tingnan mo, mga believer, sila na nga ang naargabyado. Sila pa yung nagsusorry. Nauntog na. Sasabihin mo, praise the Lord. God bless you. Siya na yung na aksidente, siya na yung naargabyado, siya pa yung nagiging mapagpatawad. Diba? Nakita niyo isang naka-Ferrari, denominational Christian. Denominational Christian, nasagi yung Ferrari. Talagang kamot ulo siya kasi carbon fiber yun eh. Estimated niya na kung magkano magagasta niya, pero naawa siya doon sa nakabunggo. Sige na, Brad. God bless. Pagpalain ka ng Panginoon. Millionaire. Diba? Magagawa ba yun ang isang taong walang espiritu ng Panginoon?
Vlogger nga, nagagawa pag nabangga. Meron, kilala kong vlogger, sikat nabangga yung kanyang bagong biling motor. Milyon yung halaga kaso naka-ano siya, naka-live siya. Sige na. Libre ka na. Vlogger siya Vlogger pa yun, wala pang Holy Ghost yun. Di ba? Kaya, to display the token, mga kapatid, in this last day, sabi ng Panginoon, I will pass over you. Malayo, mga kapatid, sa pakikipag-away at pakikipagbasag ulo ang mga Kristiyano. Kasi pag tayo binato ng bato, hindi po 45 yung ating bubunutin. Ang bubunutin natin, tinapay, Brad. Tinapay. Kaya iisipin sa'yo nung gumawa ng masama, ano to? Normal bang mga tao to? Ginawan ko na ng masama Mabait pa rin. So maguguluhan yun, mapapraning yun ang kaiisip. You know why? Kasi kahit ang demonyo man, pag nakakita ng tinatawag na amor at kabaitan, mag-iisip din. At sasabihin, napakasamang tao ko na talaga. Sasabihin, yung mga taong wala namang ginawang masama, ay gagawan ko pa ng masama. Diba? Makukumbik yun. Tingnan mo si Judas na kumbik. Kaya lang na makumbik siya, nagpakamatay siya. Diba? Yung pinagkanulo niya, walang kasalanan, Prince of Peace. Kaya iniisip niya, ba't ko nagawa yun? 30 pieces of silver lang, pinagpalit ko, napakabait, napakabuti ng Panginoon. Wala naman siyang way para mag-repent kasi Judas siya. Kinitil niya yung buhay niya. Impyerno pa rin. Nagets niyo mga kapatid, display the token. The token has got to be displayed. Amen. Andali po mga kapatid sa panahon natin ngayon, magyabang. Pero saan ka pupulutin pag nagyabang ka? Cancellation sa LTO. Di ba? Nakipag-road rage ka, nakipagsigawan ka sa, nabidyohan ka ngayon. Tanggal ang lisensya mo, mga kapatid. Tapang now. Iyak later. Di ba? Yan po ang nangyayari ngayon sa mundo kasi ibang age na ito Ito ay age na ng grabing tinatawag na teknolohiya, wala nang matatago. Di ba? Lahat ng mga bagay ay nalalantad na. Kaya kung gano'n ang panahon na to, di ilantad na talaga natin ang pagkakristyano natin. Ilantad na natin na tayo born again at wag na nating ikahiya. New birth kami o ano ngayon? Di, mga two souls kayo Ilantad na natin. Di ba? Changing of the soul kami. O ano ngayon? Di ba? Hindi na yung magtatago-tago. Hindi, sila lang yun. Aminin mo na ang katotohanan na meron kang soul na pinatay. Can you say amen? Kung hindi mo aaminin na meron kang soul na pinatay, hindi ka pa new birth. Sorry po Yan ang mensahe ng propeta. Di magiging dalawa na kayo. Sabihin mo na kung ano, 2 o 3 o 4. Basta ang mahalaga, mayroong pinatay sa amin. At hindi na kami ang nabubuhay sa aming sarili, kundi si Kristo na. Believe the Lord for your house, apply the token. Tignan mo to, mga kapatid, yung teksto natin sa Acts 16. Yung jailer, mabigat kasi ang parusa. Pag nakawala yung binabantayan mo, maaring kamatayan din ang kaparusahan. Nag-earthquake. So nabuksan ng mga selda. Siguro mga high-profile criminal, yung mga nakakulong. Magpapakamatay na yung jailer. Sabi ni Paul, wag, Brad. Wag. Andito kami lahat, walang tumatakas. Doon mo, magpapakamatay na, naawat. So anong gagawin ng taong nabigyan ng second chance sa buhay? Ano ang gagawin ko? Sabi ni Pablo, magsisi ka. Tanggapin mo ang Panginoon bilang personal Savior. Paano yung mga mahal ko sa buhay? At sila ay maliligtas kagaya mo. Amen. Believe the Lord Jesus Christ for your house. Apply the token to your house. Then what do you do when you apply it to your house? Anong gagawin mo kapag ito'y in-apply mo sa iyong bahay? Move all the trash out. Kasi kung
in-apply mo na yung token, alam na ng anak mo, alam na ng mga loved ones mo kung anong bawal, kung anong tinatayuan mo mensahe, ang susunod na step, move all the trash out. Oh anak, ano to? Bakit may mga ganito kang picture? Punitin na natin to. Oh, ano yan anak? Diba? Move all the trash out. Get all the short skirts. Mama, ang mahal ng bili ko dyan. Hindi mo kailangan yan. Bakit ka mag-short skirts? And the shorts, and the cards, and the cigarettes. Hindi na nga cigarettes, vape na. And all that modern cigarettes and televisions and whatever more. Pastor, television. Ang ibig sabihin po ng prophet, mga kapatid, kapag ang may control sa'yo ay television, alisin mo na. Pero kung ikaw ang may control, may control ng channel, merong tinatawag na control tower sa television, walang problema. Amen. Diyan po sa Taguig, wala kaming television eh. Oh, pastor. Oh, totoo yun. Kasi nabasag ni Arkesia. Kaya supper sila ngayon, wala silang, kami naman mulat sa pool, sanay kaming walang ganyan eh. Eh nabasag ni Arkesia. Pre lang yun eh, pre-TV. Binigay ng Israels. Dahil sa pagbili nila pa ng property, binigyan sila ng TV. Nabasag. Ngayon, hanggang ngayon, walang TV. Kaya lang, ang naging television nila ngayon, cellphone. Talagang grabing tutok. Move! Ngayon, ang hirap mong paalisin ngayon yung cellphone. Diba? Sabi ng prophet, move all the trash out. Get all the short skirts and the shorts and the cards and the cigarettes and the televisions. Pero kailangan mo na lang makontrol sila sa mensahe. Kailangan silang magka-new birth din. Kailangan ng mga bata na yan mapasimba. Obligado. Yung mga bata pa lang dapat nadadala yan sa simbahan. Pag lumaki na yan, 13, 14 na yan. Maghahatakan na kayo niyan sa kalsada. Sisimba ka ba o hindi? Pero kung maliit pa yan, napapasimba mo. Pag nagdalagita yan, nagdalaga, matik na po yan mga kapatid. Ganon ang displaying the token. Amen? Sabi rito, and kick them out the door when you go apply the token. Won't stand still for it. Yes, sir. Take it all out. Walang ititira. All the dances and parties and rock and roll. Sumasali pa ba kayo dyan sa mga party-party na yan? Party-party. And all vulgar newspaper. Diba? Na puro porno o puro kabastusan. And the stuff that's of the world. Kick it out of the door. Kasi may spirit na dala yan. Pag yan yung nandoon sa bahay mo, ang espiritong kumukulapol sa bahay mo ay espiritu ng Diablo. Diba? Yun yung umiikot doon na espiritu. We're cleaning out and this place around here. Kaya lilinisin mo yung dako na yan. Kasi ito yung time na displaying the token. Amen. The same way, ito naman, another thing. A boycott of the mark of the beast that will force people to worship images and to do things that we've been taught that was contrary to the word. Yung tinatawag na compulsory, forcing people to worship images. Modern na ngayon. Hindi na po ang pinapasamba ribulto. Hindi na po. Kasi yung mga traditional na reliyoso ay talagang nakapako na dyan. Hindi niya na madideceive yung iba pa. Kaya ang modern image ngayon, amen. Ito ngayon, ang modern image of the beast. And to do the things that we've been taught that was contrary to the Word of God. Yun daw yung worshiping of image. Kapag gumawa ka ng mga bagay at tinuruan ka ng mga bagay na contrary sa Word of God, yun yung worshiping ngayon ng image. Ang World Council of Churches, magpapalabas yan ng mga kautusan. Okay, hanggang i-recognize ng buong mundo. At kapag hindi mo sinunod yung kanilang mga statement of faith, yung mga articles of faith ng one world religion, yun ay punishable by death.
Walang makabibili kung walang number of the beast. Hindi makapagbibili kung negosyante ka. Bibili ka ng gamot, di ka makabibili. Hindi ka makapag-send ng money o makapag-withdraw sapagkat magkakaroon ng control sa digital ID. That is control. Gagamitin ng Antichrist yung control. Amen. Hallelujah. Para makompulsory na mapasamba sa image ang buong mundo. So ito lang, very simple lang. To do the things that we've been taught that was contrary to the word, sapat na yun. Hindi mo na kailangan pa magpanatiko, gumawa ka lang ng mga bagay na laban sa salita ng ating Panginoon na contrary to the word. Yun na yun. Ikaw ay sealed out na. Amen? And brother, it will be so click and sly until it will deceive the very elect, if possible. Imagine, pati ang mga very elect. Kasi ang kanyang way is slick and sly. Talagang mapandaya, di ba? Talagang masyadong disimulado ang kanyang atake until it will deceive the very elect if possible. So you better purpose in your heart tonight and be filled with God's Holy Spirit that you'll be able to discern the right and wrong. That thing when the proclamation is issued. Hallelujah. Kailangan ma-discern natin. Kapag merong preaching, kapag merong doctrine na naririnig ka, dapat ma-discern mo kung ano ang tama doon. Hindi yung ride on ka lang, bahala na kung ano tama. Hindi. Kasi haharapin mo yun sa judgment. Every doctrine, every teaching na mag-cross sa yung path, dapat meron kang tayo doon. Diba? Dapat meron kang didiinan doon at meron kang i-reject doon. Dapat may discernment ka kung ano mali at tama. May nag-share sa'yo. Alam mo yan, mga turo nila, Pastor Ed, wala sa hulog yan. Ganito yan. Hindi ka umalma, hindi ka nagsalita, hindi ka nag-depend kung ano ang tama. Harapin mo yun sa Panginoon. Diba? Kasi yung kausap mo, parang na-justified pa na siya ang tama eh. Kasi pangungwento niya, sasabihin niya, hindi nakakibo eh. Tumangutango pa eh. Ngumiti-ngiti pa eh. Kasi isipin niya, yung ngiti mo, pagsang-ayon. Diba? Mas mabuti pang, huwag mo silang makasalamuha kung hindi mo haharapin. Kung kaya mong harapin, yung mga may dalang false teaching, mapalad ka dahil kaya mong harapin. Pero kung hindi mo kayang harapin, hindi mo kayang kumibo, hindi mo kayang mag-depend, nako, huwag mo na lang kaharapin. Kasi lalo mo lang pinatitigas ang kanilang puso. At sinasabi nila sa kanilang isip na tama sila. Can you say amen? Kaya yung presensya ng Panginoon na displaying the token, mabigat po yun. Magagalit sa iyo mga tao once you display the token. Iilagan ka ng mga tao once you display the token. Ay, mga ano yan, oh. Mga magbubundok na yan. Tignan mo. Di ba, mga na-exterminate na ng mga tao yan sa mundo. Mayayamot sila once na dinidisplay mo ang token. Kasi displaying the token is displaying the Holy Ghost. So you better purpose in your heart tonight and be filled with God's Holy Spirit that you'll be able to discern the right and wrong thing when the proclamation is issued. Hallelujah. Kaya doon sa Acts 16, yung Roman centurion, sabi, apply it to your family. If you got an unsaved child, lay the token right on top of him. Alam naman natin yan, kung mga unsaved child yan. Iyakan natin sa Panginoon yan. Lapagan natin ng tinatawag na tanda yan ng token. At sabihin, Lord God, I claim him. Stay right there. Amen? If you got a mother or loved ones that lost, lay that token on them and say, Lord God, I claim it. Hindi sapat na naikwento lang natin sa kanila si Kristo. Hindi sapat na alam nila na kayo ay born again at ang church religion nyo ay born again. Hindi sapat yon. Kailangan sila ay ma-involve. Kung hindi sila nagsisimba dito sa atin, hindi sila involved. Hindi sila tinatawag na, ang tawag dito, hindi sila
what do you call that? Hindi sila bona fide. Kasi ang requirement ng bona fide, ay laging dumadalo. Pag sinabing bona fide member ba yan, Pastor? Yes. Kasi walang absent. Di ba? Walang record. So ang bona fide member laging dumadalo. Kahit nga Wednesday, dapat dumadalo siya kasi bona fide siya. Supporter siya. Sunday, dumadalo siya, wala siyang absent. Can you say amen? Yun po, apply it to your family. If you got an unsaved child, lay the token right on top of him. Say, Lord God, I claim him. Stay right there. If you got a mother or loved one that's lost, lay that token on them. Say, Lord God, I claim it. May mga kaibigan kayo? Mahal nyo yung mga kaibigan nyo? Pag nadadala nyo dito sa church, yun ang tunay na pagmamahal sa kanila. Pero kung hayaan nyo lang sila, bahala ka dyan, dito ako. Sige, dyan ka sa Muslim, dito ako sa born again. Basta ang mahalaga, nag-iibigan tayo. Mali yun. Hindi magaganap sa inyo ang tunay na pag-iibigan kung magkaiba ang pananampalataya nyo. Kailangan one faith kayo, one Lord, one baptism. Hindi po natin dito ikakasal pag hindi na-baptize. Uy, napaisip yung mga binata Natawa si Brother Daniel So, hindi po ikakasal dito pag hindi sila dito na-baptize. Do you believe that? Kasi handog kayo Nung pinanganak kayo sa simbahan, ganyan pa lang kayo kaliit, kalong-kalong kayo ni mama, ni papa, inaalay kayo dito sa church. Kaya dapat yung mapapangasawa nyo sa buhay, kaisa nyo sa pananampalataya. Yung anak ko nga ang daming binasted. Merong millionaire pa. Pinaparadahan siya ng sipaw, ng mga magagarang sasakyan. Ano ba reliyon yan, anak? INC. Ganun. Di, gwapo. Matangkad. Pag dumadalaw, laging nakakot. Anak, ganun yan. Ganun talaga. Saan siya bumaksak? Sa napakabait na manugang namin na si Kenneth. Tinanggap niya itong mensahe. Meron pa isa, baptist. Halos parehas na. Nak, ano yan? Baptist. Sasama ba siya dito? Parang ayaw, di. Ganon, anak. Nothing to lose. Diba? Kasi aanuin mo, magsisimba kayo. Dalawa yung anak mo. Yung isa sasama sa yung isa sasama sa kanya. How can two walk together? Except they agreed. Hanggat maaga pa lang, decision na. Yan, tama yung ginagawa mo, Isaac. Diba? Yung magiging ni Israel. Tama yan, mag-invite kayo dito. Invite nyo yung mga ka-friendship nyo. Diba? Dahil mahal nyo sila, gusto nyo mapasama sa buhay. Yung mga anak natin na parang pasilip-silip lang sa church. May service ba pa? Sabihan natin, oy, wag nyong ganyanin ang gawain ng Panginoon. Dapat every Sunday dumadalo kayo. Hindi lang kami. Tali kami, padi. Bakbakan natin at sabihin natin, hindi pwede ang ganyang attitude. Ito ay displaying the token. Magra-rapture na Anong gusto nyo salubungin? Rapture o seventh plague? Siyempre, rapture. Yan ang sasabihin nila sa atin. Siyempre, rapture. O di magpaka-rapture kayo. Magpaka-rapture kayo ng patotoo. Move out of all the worldly trust. Out of your house. Diba? Kasi yung mga basura sa bahay, mga kapatid, may taglay-taglay na espiritu yan. May taglay-taglay na alaala yan. Sabihin nyo kung tama ako o hindi. Let's say, short. Talagang sobrang eksina. Ano ba tawag sa short na yun? Diba? May espiritong taglay yun. Kaya pag ako nakakita doon sa bahay ng may ganun, hindi ko pinapaalam, tinatapon ko Naganon ko sa anuhan ng aso, pamunas nung doon sa aso. Diba kasi,
Move out all of the worldly trust. Amen. Out of your house. Get ready for it. Burn up your shorts. May shorts pa ba kayo? Hello? Meron pa ba kayo mga nakatagong shorts dyan? Sabi ng prophet, sunugin nyo na. Pastor naman, souvenir ko ito eh. Kanino? Kay Jordan. Kahit pa souvenir mo yan sa pinakasikat na tao, kung yan ay against sa mensahe, burn up your shirts, throw your cards tables away, get rid of your cigarettes, dump your unbelief and your church papers in the trash can. Hindi na po yung pinagmamalaki, member ako dito, ganito ako dito, official ako dito. Diba? Dump your unbelief and your church papers in the trash can where they belong. Amen. Then you're getting ready. Doon, ikaw ay magiging handa na. Then what? Do? Then apply the token in prayer with real evidence, real faith. Apply it. Apply it with confidence. Yung mga wala pang Holy Ghost ngayon, mamaya sa ating panalangin, pag ako'y magpe-pray na, you can bow your heads. Amen? And receive the baptism of the Holy Ghost. Tanggapin natin ang presensya ng Panginoon. Tanggapin natin, mga kapatid, ang token. When you apply the token, know that you are clean up. If our hearts condemn us not, then we have our request. Kung may regret ka pa, hindi mo matatanggap ang token ngayong umaga. Pero kung tanggap mo na lahat ng mensaheng sinasabi dito, at nagde-decide ka na ipamuhay ang lahat ng mensahe na to, that you are clean up. If your hearts condemn us not, wala na kumukondem sa ating puso, sa pananampalatayang ito at sa bawat mensahe, then we have our request. Matatanggap natin, amen, ang baptism ng banal na Espiritu. Matatanggap natin ang token. Hallelujah. Sabi ng prophet, as long as you people are doing them things, that's wrong. Hanggat ginagawa nyo yung mga bagay na yan na paulit-ulit, sabi ng propeta, that's wrong. How you going to ask God to do anything for you when you know you're wrong? Paano ka makakahingi sa Diyos? Amen. Na mga bagay na gusto mong gawin sa iyo ng Diyos. Kung ang isang bagay naman na alam mo na mali ay siya pang ginagawa mo. Di ba? Mahihiya ka. Tama, mga kapatid? Mahihiya ka. That's the reason we just stagger up and stagger back. I'm not saying this to heart. I'm saying this to straighten out. Kasi diretso ang propeta eh. Di ba? Sometimes ang pagtutuwid, ang dating ay pananakit. Hindi po. Ang pagtutuwid, mga kapatid, ang mensahe, ang mga rebuke is to straighten out kung ano ang mali sa atin. Can you say amen? How you going to build it upon the charge of a Sodom and Gomorrah? Amen? Come back. Paano mo yan magagawa? Di ba? Kung nandiyan ka sa tinatawag na kalagayan ng Sodom and Gomorrah, paano? Amen. Kaya kailangan mag-come out tayo doon sa sistema ng Sodom and Gomorrah. Kung born again ka na, dapat walang makikita na tinatawag na bagay-bagay ng Sodom and Gomorrah sa ating buhay. Dapat tayo ay ma-display ang token sa panahon na to. Dahil yun lang ang i-recognize ng death angel. Ang destroying angel ay gumagala, pumapatay ng walang awa. Kasi ang task niya, pumatay. Di ba? Pumatay ng mga walang selyo. Amen. Kaya tayo na mga may selyo, tayo naman yung naaawa, nagsasay and cry. Kapag may nakita tayo na walang Holy Ghost, naaawa tayo. Di ba? Nagsasacrifice na sa church, nag-a-attend na, nagsisimpatize na, nagbibigay-bigay na sa church, abot-abot na. Pero alam mong wala pang Holy Ghost, maaawa ka sa ganong katayuan. Bakit hindi mo palubusin ang paglilingkod sa Panginoon? Di ba? Hindi lang hanggang sympathizer. Kasi nais ng ating Panginoon, makarating tayo doon sa perfection ng ating paglilingkod. Hindi partial services.
Kaya yun ang nais ng ating Panginoon. Kasi ang katapat natin ngayon, mga kapatid at kalaban, ay 7 plague na. To miss the rapture, candidate ka sa 7 plague. Candidate ka sa 3.5 years tribulation period. Diba? You'll be hunted like dogs ng mga tinatawag na hunter. Ang mga hunter, yung mga antichrist. Can you say amen? Hahantingin nila ang mga naiwan dito sa lupa. Kilala nila yan, nasasabi, yan yung mga born again dyan. Pero iwan naman. Yun ang kanilang parurusahan, pahihirapan sa loob ng 3 taon at kalahati. Mabigat, mga kapatid, ang kasasapitin ng mundo. Irarabis nila lahat yan. Mga loved ones natin, mga kababaihan, haalayin nila, babastusin nila. Sa time ng tribulation, 3.5 years. Kaya kawawa ang mga nominal Christians na naiwan. Hindi naman sila pwedeng makipagbarilan dahil sila rin ay mga Christians na naiwan sa rapture. Kaya sila po yung dadanas ng kalupitan sa time ng Antichrist. Ang bride wala na. Amen. Akala ng Antikristo yung pinapatay at pinarurusahan niya ay bride. No, wala na ang bride. Bago mag-start ang tribulation, wala na ang bride. Amen. Nasa glory na. Kasama na ni Kristo. Kaya yung mga loved ones natin, mga kapatid, wag lang tayo nakikita-kita dito. Checkin natin. Amen. Nasaan ba itong mga anak ko? Diba? Nasaan ba itong mga loved ones ko? Amen. Tayong lahat yan. Hindi lang ako nagsasabi, sa ating lahat. Nagagalit sila. Hayaan natin na magalit sila. Displaying the token. Amen. Nakakasawa na paulit-ulit na pag-iimbita at pagre-rebuke. Patuloy pa rin natin gawin yan hanggat ang dugo ay nandito pa. Amen. Alam niyo sa bahay, mga kapatid, walang tigil yan. Kung kailang Saturday, ayan, panayang paalala. Paulit-ulit na parang plaka. Bakit tayo titigil? Di ba? Wag nating i-give up yung sambahayan natin. Sa amin, may digmaan pa rin. Kasi itong wini-win ko, itong side ni Micah. Kaya gusto ko lahat, mga manugang namin, makonvert, maligtas. Kasi yung mga loved ones natin ng mga apo, sila yung dyan nagpapatakbo . Can you say amen? Kaya kung converted na yung mga manugang, relax ka na. Diba? Kusa na yan, automatic na yan, na magiging priority ang Sunday. Pag sa isang pamilya, ang Sunday naka-priority, okay na yan. Diba? Sa denomination, seal na yan. Ang tawag nila dyan, seal. Pero sa atin, yan ang step para sa seal of the Holy Ghost. Kasi lagi nagsisimba . Malay mo, yung linggong pagsimba mo, yun ang araw na tatanggap ka ng banal na Espiritu. Malay mo, ngayong linggo, ito ang araw para sa'yo na matanggap mo ang seal of the Holy Ghost. Kaya paano mo a-abstinent ang bawat pagtitipon? Ganun yan kahalaga, mga kapatid. Kaya purihin ang ating Panginoon, token, apply the token. And this is the day na dapat ang token dinidisplay. Hindi lang ina-apply, dinidisplay na natin ngayon ang token. Amen, sa ating mga loved ones. Tanungin natin sila, anak, sa tingin mo, ikaw ay may Holy Ghost na? Kailangan mong tanggapin ito, ang token. Sapagkat matindi ang kasasapitan pag naiwan sa tinatawag na pag-agaw. Can you say amen? Glory to God, tayo po tumayo, ipasa yung mga prayer requests.